Sagittarius, ito yung reading mo for July 25 to 31. Katapusan na, last week na, okay? Or kahit kailan mo man ito makita kasi timeless reading din naman ito. Maraming salamat sa pagsubaybay mo, Sagittarius. Kung matagal ka na at kung bago po kayo, don't forget to subscribe, like, follow. Patap na rin yung bell icon. Shoutout sa ating mga YouTube channel members at sa ating mga Facebook page subscribers. Naka-flex po yung mga pangalan ninyo sa dulo nitong ating reading. Regarding naman sa mga personal readings, no, basahin nyo yung description ng video kung balak nyo mag-book or mag-inquire. Ghost watchers, you are also welcome. Yung maganda kung alam ninyo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo para mapanood nyo rin yung ibang signs. Overall energy mo, Justice card. Libra. Libra energy. Number 11. Di ko alam ano ibig sabihin yan sa numerology. But, pwede ang ibig sabihin nun is balance. Balancing the polarities in a given situation. Okay. So, this is pagbabalanse, balancing act. Libra energy, ano? O gamitin mo daw yung intuition mo to set your moral compass. Oh, this is pagiging unbiased. Ito yung overall energy mo. Paano magiging fair? Paano makakamtan yung justice? Paano hindi maging bias, no? Ito yung truth. O, kasi pag sinabi nating justice, dapat yung totoo lang eh. Okay, this is gaining clarity tungkol sa sitwasyon mo, to, or makukuha mo yung mga karapatan mo, no? Equal rights, yan, pagkakapantay-pantay, pagiging unbiased, pagiging ano lang, yung doon ka lang nagkikling sa totoo lang. Yes, pagiging honest. Pagiging honest. Or cause and effect, karma card kasi ito eh. Or it could be may mga bagay regarding, no, halimbawa may mga bagay na nilalabag sa batas, yan. Yung mga ganyan o mga matters na legal. Sabihin mo na, oh. Decision making pwede rin kasi Libra yan eh. Ay, yung Libra justice card yan. Kumbaga, naninimbang ka dito sa sitwasyon mo, Sagittarius. Oh, it could be na makaka-receive ka ng unfair treatment kung negative yan. Pero hindi, upright naman. Sa tingin ko, nakikita ko naman, magiging fair naman sila sa'yo. Yun na nakikita ko. Siguro, tama lang yung magiging decision dito. Oo, may mga anything related sa court. Yan, yung mga legal, yan din yun. Pagbaba ng mga decision. Gemini energy, wow, air signs, no? Meron kang Libra dyan, meron ding Gemini. Okay. So, yung iba sa inyo, baka, kung meron kayong mga hearing, mga kaso-kaso, baka ito na yung, ito na yung bababa na siguro yung verdict. Feeling ko, pwedeng ganon. Kung matagal na kayong naglilitis-litis dito, sa tingin ko, bababa na yung decision. At ang pinakamaganda rito, Sagittarius, nakatayo yung mo, buti na lang. Nakatayo yung justice card mo. Kasi halimbawa, lumitaw yung baliktad, pwedeng hindi pabor sa'yo yung decision eh. So maganda.
Sa tingin ko, makukuha mo yung justice mo dyan. Kung ano man yan, kung especially kung legal matter yan. Papabor sa'yo at papabor yung decision, ano? Which is tama lang. Oh, meron something na mag-end dito, like a long period ng paghihirap. Kasi matatapos na itong itong nagpapahirap sa iyo dito sa Ten of Swords. Oh. Ending na 'yan. Yun nga lang, may pagka-painful. Pwedeng painful yung ending. Pwedeng mag-iiwan sa iyo ng trauma, pain, tong ending na to. Pwede rin kayong maka-experience ng betrayal, kasi Ten of Swords is about betrayal. Oo. So, feeling ko, kung ano mang crisis ito, basta a long period ng ng suffering yung matatapos para sa iyo. Pwedeng this is also a card ng failure. No, merong something na magko-collapse. Defeat or failure, collapse. Yan. Lakas na energy ng Gemini. Dalawang Gemini cards. Pero may Libra din, tsaka Scorpio. May ending ka talaga kasi tignan mo tong dulong card mo. Meron ka na namang death card dito. Oo, meron. Big time. May something dito. Matatapos na talaga, promise. Pero ito ang magbubukas na ng panibagong chapter ng buhay mo. Ito na talaga, dear, hindi mo na to pwedeng iwasan. Kasi death card at saka, napaka-powerful combo. Ten of Swords at saka death card, hindi mo na to maiiwasan itong ending na to. Talagang yan yung pupuntahan yan eh. Ending talaga. Pero ang kainaman nito, magbibigay sa iyo to ng transformation, rebirth. Merong there is some kind of completion kahit papaano with the Ten of Swords. Tapos dito, endings and kasi si death card, endings and beginning siya. Ito ending lang talaga to. Pero dito meron something na magbubukas para sa iyo. Transformation, transition. So yan. Kung ano man talaga tong pinagdadaanan mo, sabi ko nga na mahirap, matatapos na yan. At magsisimula na ng panibagong araw dito sa death card. Ibig sabihin panibagong pag-asa, panibagong chance sa buhay itong sumisilip dito. Maganda yung paparating sa iyo. So, embrace mo tong ending na ito kasi talagang yan na yung pupuntahan yan. Hindi na yan mapipigilan. So, nakikita ko dito is relationship with the Lover's card. Baka pagpasok sa panibagong relasyon. Balance din ito eh. Justice card at saka Lover's card. May binabanggit about balance. About family, marriage, romantic connection, about responsibility. So, pwedeng marriage ito. Kakaiba sa inyo. Papasok na kayo sa kumbaga, to the next level yung ninyo, yung relationship ninyo. Okay, bagong pag-ibig pwede. Mo magsasama, energy ng magiging magkasama na kayo ng person mo. Whether ikakasal kayo, maglilib na, mabubuhay kayong magkasama sa isang bubong, parang ganun. Yan yung nakikita kong mga general energies mo dyan.
Tignan naman natin yung love life mo. Oo, end of a cycle talaga. Ang lupit nung ano mo, itong dalawang card mo. Transition period, tapos meron ka ditong ano eh, mag-i-end ng cycle. Eto, long cycle to. Matagal na cycle na yan na magtatapos, kaya maano ka na dyan. Kumbaga, para ka nabunutan na ng tinik dyan once na mangyari ang ending na yan. Kumbaga, hi, salamat. After 100 years, natapos din. Parang ganun. Yung love life mo, uy, may durog. Ano to? Sad, broken, feeling alone. Uy, meron ka mga angel numbers dito, oh. Meron ka 1111, 222, 333. Nakalimutan ko yung mga meaning yan. Kasi ako naman din masyadong mahilig sa mga laki-laki numbers saka ano. Pero, oo, alam mo, I hope, pwedeng ending ng relationship, Sagittarius, yung nakikita ko. O baka loss, kung nawalan ka ng loved one, pwede. O hindi naman sa pero kasi parang may death card, may ending. Baka matagal nang naghihirap yung person mo, o baka meron siyang sakit. Kung ano man yan, matatapos na yung pain. Dito at least dito sa mga cards mo dyan sa taas. Pero kasi pagdating sa love life mo, meron yung iba dito, you are broken hearted sa ngayon. Hindi ko alam kung meron kayong pinagdadaanan nitong person mo or pagdadaanan. Yan. Pwede kasing past, present, or future energies yung nasasagap dito. Hindi ko naman makokontrol yan, no? Okay, basta merong sitwasyon dito na parang ikaw ay broken heart. Kasi dito parang may energy din dito ng pagiging betrayed. Baka naman makaranas ka ng ganun. Betrayal, kaya ikaw ay broken heart dito sa iyong person. At saka parang meron ako nafe-feel dito na binigyan nyo ng palugit. At parang malapit nang matapos yung palugit na binibigay nyo dito sa person na to. So, yan, baka naman nagbigay kayo ng ultimatum dito sa person na to. At siguro, sinabi nyo sa sarili nyo, sige, bibigyan ko pa siya ng mga 1 month, or 1 year, or 6 months. Pero pag wala pa rin, parang doon ka na magde-decide. Kasi parang merong decision dito eh. Pwedeng ganun. Parang binigyan nyo na ng deadline or ultimatum itong relationship ninyo or itong person na ito. At mag-pay attention ka sa mga synchronicity signs, no? So, pwedeng may mga palatandaan. May mga signs dyan tungkol sa love life mo at dapat wag mong i-ignore yung mga palatandaan na yan kasi mukhang importante yan. Okay? O, yung iba sa inyo, siguro solo flight kayo ngayon. Baka nag-away kayo, nag-break, kaya yung iba, single, no? Tignan mo natin yung mga pwedeng, paparating sa iyo. Oh my God, may family sorrow. Naku, may death card, no? Ayoko yan, pero lumilitaw. Maganda na rin yung nakikita natin. Kung hindi man ito about death, loss, pwedeng may kinalaman to sa matitinding pinagdadaanan ng family. Kasi matinding kalungkutan yan eh. Success. So, at least may magandang card ka lumabas dito. So, magbubunga yung hard work mo.
Magbubunga yung hard work mo at itong katapusan ng July, makaka-achieve ka ng, may accomplishment ka or success. Dahil dyan sa iyong hard work, kasipagan mo. At, may paparating na happiness sa iyo. Ayan, kung meron ditong malungkot na pangyayari sa family, meron din namang happiness. So, 50-50 naman ibig sabihin, hindi lang puro lungkot, no? Meron ding magandang mga paparating. Tignan na natin yung closing messages para sa iyo. Ay! Okay, may mga numbers dito. Kunin nyo na lang. 11, 10, 6, at saka 13. Yan na lang. Lista nyo na lang yan na lucky numbers nyo. Merong wait. Period of waiting. Sabi ko nga, dito sa love life mo, para nagbigay ka ng ultimatum eh. Baka maghihintay ka pa rin. Baka naman i-extend mo yung ultimatum na binigay mo dito sa relationship mo, sa jowa mo. Pero pwedeng iba pang bagay to. Pwedeng something you are waiting for, hindi pa darating, kaya baka kailangan dugtungan mo pa yung patience mo, o baka maghihintay ka pa. Kasi yan, may period ng waiting dito. Baka yun talaga ibig sabihin yan. Abaan mo pa yung paghihintay mo, dugtungan mo pa. Ask your angels daw. Ibig sabihin, mag-pray ka, manghingi ka ng tulong sa iyong angels regarding a situation, kung nagkakaroon ka man ng mga problema, nagkakaroon ka man ng confusion, or yung naghahanap ka ng answers, no? Kailangan magdasal ka sa iyong mga angels, i-guide ka nila, mag-ask ka ng guidance, yan. Choose a new direction. Siguro, dito ka sa isang sitwasyon na baka hindi ka na masaya, or feeling mo walang meaning, walang ganap, unfulfilled ka, or yun nga, hindi ka happy, hindi ka na kontento. Siguro it's time na mag-explore ka na ng ibang possibilities, no? Choose a new path or new direction. Yun yung sinasabi sa iyo eh. Ibaling mo yung iyong attention or energy sa ibang direction, sa ibang bagay. You need to make a choice. Kailangan mong ibahin, yan, baguhin, ibaling sa iba, sa ibang direction yung iyong attention, energy. Baka talaga kasing wala dito yung hinahanap mo. Baka wala dyan yung swerte mo, wala dyan yung happiness mo, kaya siguro sinasabi sa'yo na pumili ka ng ibang direction. Choose a new path. Yan. Ibang path yung tahakin mo. At maging assertive ka. Kumbaga, you need to take matters into your own hands. Maging clear. Maging clear ka sa kung ano ba talaga yung gusto mo. Ano ba talaga yung i-pursue mo. Kung ano yung magbibigay sa iyo ng fulfillment. Ano yung magkaroon ka pala ng confidence. Yan. Na i-push kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari. Dapat maging very clear ka. Maging very direct ka. Sabihin mo. Ano ba talaga yung gusto mong mangyari. Diba? Importante yan na i-assert mo yung iyong needs, yung mga nararamdaman mo, yung mga gusto mong mangyari. Okay? Ito yung mga nakuha ko, energies. Sana makatulong sa itong reading, Sagittarius. God bless. Babush.